Sa kabila ng kasabihang ang edad ay isang numero lamang, ang mga tao na nag-aasawa sa murang edad ay mas may posibilidad na maghiwalay kumpara sa mga nag-asawa na nasa tamang gulang na. Ayon sa isang pag-aaral, ang mga tao na nag-asawa sa edad na 20 years old pababa ay merong 50% chance na mauwi sa hiwalayan ang kanilang pagsasama kaysa sa mga mag-asawa na ikinasal sa edad na 25 pataas. May sinasabing 4 na major reason kung bakit humahantong sa paghihiwalay ang mag-asawang nagsama o nagpakasal sa murang edad. Tulad ng growing apart, pagpapakasal sa maling dahilan, financial problem, at inexperience. Ang mga taong lumagay sa tahimik during their adolescent stage o mas bata pa, ay kadalasang hindi pa fully developed sa person na gusto nilang maging. Ito rin ang sinasabing stage ng buhay ng tao kung saan merong intense emotional fluctuation dahil marami pa silang katanungan sa kanilang sariling pagkatao. Mas madali din para sa mga kabataan na i-idealized ang kasal nang hindi nila nalalaman ang significant amount of work na involved para ito tumagal. Mas mapupusok din sila at sinasabing mas ginagamit ang puso kaysa pag-aralan mabuti ang papasuking buhay. Karamihan din ng nag-aasawa ng maaga at nagkakaanak sa murang edad ay hindi na nagpapatuloy sa kanilang pag-aaral, dahilan para hindi sila makahanap ng magandang trabaho para masuportahan ang lumalaki nilang pamilya. Ang iba naman ay umaasa lamang sa mga magulang, kaya kadalasan ang mga ito rin ang nagdedesisyon para sa kanilang pamilya. Dito na pumapasok ang sinasabing inexperience. Dahil sa kanilang murang edad, hindi pa rin malawak ang kanilang social world at ang kanilang experience sa dating. Marahil hindi pa nila alam kung ano ang gusto nilang katangian ng kanilang magiging partner sa buhay. Minsan ito ay nare-realize nila sa huli matapos ng ilang taong pagsasama at pagkakaroon ng ilang anak. Ano nga ba sa 4 ang naranasan ni Kawahar at nagtapos ang kanilang pagsasama ng asawa sa isang malagim na kabanata? Si Kawahar ay pinanganak noong December 31, 1973 sa bansang Laos. Ito ay kabilang sa Hmong community. Sinasabing 9 na buwan pa lamang si Kawahar at naninirahan pa sa bundok nang naghiwalay ang kanyang mga magulang. Sa Hmong tradisyon, ang paghihiwalay ng mag-asawa ay typically kasalanan ng isa. Kung sino ang walang kasalanan sa paghihiwalay, doon kadalasang ginagawad ng village elder ang custody ng mga anak. Sa sitwasyon ni Kawa, siya ay napunta sa pangangalaga ng kanyang ama. Hindi nagtagal muling nag-asawa si Nhia Kawahar. Ang bago nitong asawa ay hindi gusto si Kawa, madalas siya nitong sinasaktan at tinatawag ng kung ano-ano. Kahit nabuhay pa ang kanyang ama, madalas itong maihambing sa isang ulila dahil walang nag-aalaga at nag-aasikaso sa kanya. Maraming Hmong ang kumampi sa opposition matapos ang revolution. Mahigit 100,000 ang tumakas sa Laos papunta sa Thailand. Noong 4 na taon si Kawa, lumipat sila sa Ban Vinai na isang refugee camp sa bansang Thailand. Ang kanilang sitwasyon sa camp ay mahirap, walang trabaho, walang pera, at nakaasa lamang sila sa public rasyon. Ang bawat pamilya ay binigyan ng 10 to 12 feet space sa kabila ng kanilang dami, kaya wala ding privacy. Nagluluto rin ang pamilya sa labas ng kanilang mga barracks dahil wala ring indoor plumbing. Habang lumalaki si Kawa, naging rebelde ito at hindi sumusunod sa mga iniutos ng kanyang stepmother, dahilan para lalong maging malupit ang ginang sa kanya, physically and verbally. Sa edad na 12, sinasabing ito ay pinagsamantalahan sa Thai refugee camp kung saan nananatili ang pamilya ni Kawa matapos ang Vietnam War. Merong iba't ibang kwento kung paano nagkakilala si Kawa at ang napangasawa nitong si Tu Kong Hang. Ayon sa ina ni Tu Kong Hang, ang dalawa ay nagmamahalan kaya sila nagpakasal. Noong siya ay 12 years old, sinasabing pinagsarahan siya ng pinto ng kanyang stepmother. Doon siya nakita ni Tu Kong Hang na 17 years old at inuwi siya nito sa kanilang bahay. Ayaw na itong tanggapin ni Mi, kinabukasan nang nalamang sumama ito sa isang lalaki. Sinira di umano ni Kawa ang reputasyon ng kanilang pamilya, kaya wala silang ibang pagpipilian kundi ipakasal ito sa binatilyo. Kinasal ang dalawa noong 1988. Nang sumunod na taon, ang panganay na anak ni Kawa ay pinanganak niya sa Thai refugee camp noong siya ay 13 years old lamang. Pinangalanan nilang Kawaye ang lalaking sanggol. Matapos ang 1.5 taon, pinanganak nito ang pangalawang anak na lalaki na pinangalanan nilang Samson. Nang sumunod na taon naman, ang unang anak nitong babae na pinangalanan nilang Nali ay isinilang. Base sa Hmong custom, ang mag-asawa ay maninirahan kasama ng mga magulang ng lalaki. Ang setup na ito ay hindi ideal kay Kawa. Sinasaktan di umano ito ng kanyang biyenan pag wala ang kanyang asawa, ayon sa sumbong ni Kawa sa kanyang stepmother. Hindi rin di umano ito makaalis ng bahay dahil kailangan nitong alagaan ang mga nakakabatang kapatid ng asawa. Ang mga paratang ay mariin namang tinanggi ng mga magulang ni Tu Kong Hang. Ayon sa ginang sila ng anak nitong si Yang, ang nag-aalaga sa mga anak ni Kawa dahil madalas itong umaalis. Ayaw din umano nitong hawakan man lamang ang panganay na anak sa loob ng 1 taon matapos itong isilang. Naiwan di umano ang child rearing responsibilities sa kanilang pamilya.
Inabot ng 8 taon bago nabigyan ng permisyon ang pamilyang Hang para lisanin ang Ban Vinai refugee camp at pumunta sa United States. Marami ring bansa ang nagbukas para sa mga refugee, tulad ng Canada, France, Papua New Guinea, Australia, at New Zealand. Ayon sa St. Paul School Board member at longtime community activist na si Neil Thao, ito di umano longer than usual. Karamihan ng mga refugees ay nananatili lamang sa isang camp sa loob ng 3 taon. Kapag ang mga ito di umano ay nanatili ng matagal sa mga camps, sila ay nagbabago. Nagiging totally dependent sila sa iba, nawawala ng sense of self-worth, at nawawala rin ang traditional nilang pamumuhay na nakabase sa kanilang kultura. Nagsimulang dumating ang mga Hmong immigrants sa Minnesota noong taong 1970s. Ang naturang state ay sinasabing merong pinakamalaking Hmong population sa bansa. Karamihan ng mga pamilya ay nananatili ng 1 taon sa Macdana Public Housing Complex sa St. Paul, kung saan 62% ng mga residente ay galing sa Southeast Asia. Isa ang pamilyang Hang sa nagsettle sa Macdana's Beige Stucco Townhouse noong taong 1990. Tulad ng ibang pamilya sa kanilang community, nakaranas din ng culture shock ang pamilyang Hang. Ayon kay Ko Sam, na siyang spokesman ng kanilang angkan, mahirap para sa kanila ang pag-aralan ang bagong language at mag-adopt sa new society. Ito di umano ay maaring magkaroon ng positive impact sa pamilya o magsilbing bondbreaker. Karagdagang stress din umano ang American culture tungkol sa gender roles. Ayon kay Gao Liang, na isa sa mga unang Hmong immigrants sa Minnesota at co-founder ng Women's Association of Hmong and Lao. Sa kultura ng Hmong, ang mga lalaki ang tanging head ng pamilya. Pero sa American culture, merong mga babaeng nagtatrabaho at involved sa pagdedesisyon. Pag nagsimula di umanong questionin ng babae ang kanyang role sa pamilya, dito na magsisimula ang problema. Na-pick up ni Kawa ang bagong language, faster than sa asawa nitong si Tukong Hang. Pinili rin ng babae na ipagpatuloy ang pag-aaral. Nag-enroll ito sa Johnson High School, habang ang kanyang asawa ay naiiwan sa bahay para alagaan ang kanilang mga anak. Sa kabila nito, hindi ito gumawa ng marka o impression sa administration o sa ibang mga estudyante. Ayon kay Tom Farrell, na counselor na naka-assign kay Kawa, hindi niya ito matandaan. Hindi naman daw umano kasama sa mga kabataang kina-counsel ni Chair Zongvang si Kawa, pero madalas itong sumasama sa isang kaibigan na kabilang sa kanyang grupo, kaya nakilala niya ito. Ito di umano ay hot-tempered, arrogant, at iniisip na mas better siya sa ibang tao. Hindi rin ito sumasali sa anumang extracurricular activities dahil kung hindi ito nagdadalang tao, kailangan naman itong umuwi agad pagkatapos ng school para alagaan ang mga anak. Nakagraduate ito ng high school noong 1992. Sa Johnson High School's yearbook ni Kawa, makikita ang nakangiting babae. Akalain sa unang tingin na ito ay normal na teenager lamang, pero in a closer look, mapapansin ang malapad nitong balikat na nakaangat. Ang ngiti rin nito ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. May papaliwanag din ng kanyang sitwasyon ang kanyang ekspresyon. Dahil sa edad na 17, ito ay nagdadalang tao sa kanyang pang-4 ng anak. Nakahanap din ito ng trabaho bilang taga-assemble ng computer sa Eden Prairie firm. Ayon sa stepmother nito, pangarap ni Kawa na maging isang licensed real estate agent. Pero kailangan din niyang ipagpaliban ang kanyang pangarap para alagaan ang lumalaki nitong pamilya. Gusto rin ni Kawa na mag-birth control pills matapos isilang ang pangatlo nitong anak, pero hindi pumayag ang kanyang asawa. Isinilang nito ang pang-6 na anak noong 1994. Siya ay 20 years old lamang. Nananatiling traditional wife si Kawa, kahit na-impluwensyahan ng western style ang kanyang pananamit. Ito rin ang naging breadwinner ng pamilya. Lumaki rin ang mga anak nito bilang mga mababait at tahimik. Nang tumungtong sa 21 years old si Kawa, lumipat ang pamilya sa St. Paul. Tumira sila sa 2-story housing project sa lugar na sinasabing racially and ethnically mixed. Napansin din ni Pang na parang merong iba sa pagsasama ng mag-asawa na mas lumala noong 1996. Bukod sa kahirapan, marami pang hinaharap na problema ang pamilya, tulad ng cultural gap sa pagitan ng mga magulang at mga anak, gayon din ang pagkakaiba ng Hmong orientation sa kinalalakhang generation ng mga bata na naayon na sa American culture. Noong nagharap ang mag-asawa kasama ang clan elders para subukang resolbahin ang problema, sinasabing miscommunication ang main problem ng dalawa. Isa pang dahilan ng tension ay ang sinasabing pagsusuot ng damit ni Kawa na parang single pa. Ito rin di umano ay nagsimulang umakto na animoy isang teenager ran away. Pinayuhan din ng mga ito na lumipat si Kawa malapit sa nanay nito na nakatira sa Detroit pansamantala na sinunod naman ng babae. Iniwanan nito ang mga anak sa asawa at sa pamilya nito. Makalipas ang 5 buwan, bumalik ito sa St. Paul. Gumawa rin ng paraan ang kanilang community elders para magkita ang mag-asawa ng 2 beses ng nakaraang taon para ma-break ang friction na namumuo sa pagitan ng mga ito. Sa pag-asang hindi hahantong sa hiwalayan ang kanilang pagsasama. Pinahayag ng mag-asawa sa kanilang pamilya at angkan ang kagustuhang maghiwalay sa traditional way noong spring ng 1997. Hindi na rin di umano maaayos ang kanilang problema. Noong May 24, pumunta si Tukong Hang sa bahay na tinutuluyan ng mag-iina para pakiusapan si Kawa na balikan siya. Nagbanta pa itong maglalason.
Nang hindi pumayag ang babae, merong sinubo si Tukong Hang na kinabahala ni Kawa. Agad itong tumawag sa 911 para ipaalam ang insidente. Natagpuan ng mga pulis ang lalaki na nakahiga sa sahig. Dinala ito sa police station kung saan siya ni-question. Ayon sa St. Paul Police Record, umiiyak nitong sinabi na siya ay depressed dahil hindi na siya mahal ng kanyang asawa. Inamin din nitong meron siyang ininom na gamot. Nang nakaramdam ito ng sakit ng ulo at pagkahilo, dinala ng mga otoridad ang lalaki sa Regions Hospital para malapatan ng paunang lunas. Tinutukan naman ng shotgun ni Kawa si Tukong Hang noong May 25. Pumunta di umano ang lalaki kasama ang tatlo nitong kaibigan sa bahay nila Kawa para manghingi ng $3,000 o mahigit 166,000 pesos dahil gusto nitong bumalik sa bansang Laos para makapag-asawa ng ibang babae. Sinabihan di umano ni Kawa ang lalaki na kahit na meron siyang ganun kalaking halaga, hindi pa rin niya ito ibibigay sa dating asawa. Tinakot naman siya nito na pag hindi nagbigay ng pera, bubugbugin siya nito at ng mga kasama. Doon na di umano nilabas ni Kawa ang shotgun na 20 gauge, saka pinaalis ang mga lalaki. Makalipas ang 4 na araw, May 29, nag-file ng order for protection laban sa dating asawa si Kawa. Ayon sa Ramsey County District Court Record, 888 De Soto Street, ang nilagay nitong address. Nakasaad din sa kanyang file na ang 5 years old na anak na si Aye at ang 4 years old na si Tangki ay nasa kanya. Ang dating asawa naman nitong si Tukong Hang ay naninirahan sa Timberlake kasama ang 4 pa nilang mga anak. Isang sworn statement din ang binigay ni Kawa sa tulong ng interpreter. Ayon dito, lagi siyang pinagbabantaan ni Tukong Hang na papatayin in a daily basis sa loob ng 1 taon. Sinabi rin itong minsan siyang tinulak nang na-upset ang lalaki. Nag-file naman ng complaint si Tukong Hang noong June 2, 1997 sa St. Paul Police. Ito ay tungkol sa panunutok ng shotgun sa kanya ng dating asawa noong May. Parehas namang hindi sumipot ang mag-asawa sa Order for Protection hearing noong June 20 kaya ito ay na-dismissed. Ayon kay Kawa, hindi siya naka-attend sa naturang hearing dahil ikinulong siya ni Tukong Hang sa kanilang tinitirhang bahay. Noong July 1997, nakatanggap ng tawag ang mga pulis galing sa isang gas station payphone. Ayon kay Kawa, sinaktan siya ng kanyang dating asawa. Sinabunutan di umano siya ni Tukong Hang, saka idiniin ang kanyang mukha sa pader at sinimulang suntukin ang likod ng kanyang ulo. Nakita din ng mga pulis ang ilang scratches nito sa kanang bahagi ng kanyang lieg at ilang broken nails sa magkabilang kamay. Puno rin ng pasa ang magkabilang tuhod ng babae. Pinagbantaan din umano siya ni Tukong Hang na pag iniwanan siya ni Kawa, papatayin niya ito. Nang kunin ng mga pulis ang statement ni Hang, meron itong ibang version. Tinutukan di umano siya ni Kawa ng kutsilyo, kaya niya ito tinulak. Meron din itong minor scratches sa kanyang dibdib. Inaresto ng mga pulis ang lalaki dahil sa domestic assault, pero wala namang kasong isinampa dito. Nang kaparehas na araw, umalis si Kawa kasama ang 2 maliit nitong anak at pumunta sa kanyang biological mother na nakatira sa Pontiac, Michigan. Nadiskubre naman ni Tukong Hang na kinuha ng dating asawa ang kanyang green card at ang kanyang social security card. Ayon sa ina nitong si Fawa, umalis sa St. Paul ang anak dahil ito ay natatakot sa pwedeng gawin ng dating asawa. Bumalik din ito makalipas ang 1 buwan dahil lagi rin tinatawagan ni Tukong Hang si Kawa para takutin na papatayin ang kanyang nanay at kung sino man ang manliligaw o magpapakasal sa kanya. Ayaw nitong mapunta si Kawa sa iba. Noong November, natanggap sa Interpreter Transportation Services Incorporated si Kawa. Ang company ay sinasabing pagmamay-ari ng isang mall. Makalipas ang 1 buwan, nag-file ng restraining order sa Ramsey County District Court si Kawa laban sa kanyang supervisor at sa may-ari ng kumpanya. Ayon sa affidavit ni Kawa, sa unang araw pa lamang ng kanyang trabaho, hinipuan na siya ng kanyang supervisor during lunch break. Nangyari ulit ang pangyayari sa pangalawang araw niya sa trabaho, sa kabila di umano ng pagsita niya sa una nitong ginawa. Noong Thanksgiving Day, tinawagan siya ng kanyang supervisor para magtrabaho. Sinundo di umano siya nito, pero dinala siya sa park at doon pinagsamantalahan. Hindi daw ito nakikinig sa kanya, sa kabila ng pagsusumamo niyang tumigil ito. Nakasaad din sa kanyang affidavit na makalipas ang 2 araw, sinama naman siya ng may-ari sa isang marketing conference. Nang pabalik na sila, inaya di umano siya nitong magpakasal at maging second wife nito. Sinimulan na din umano siyang hipuan nito. Agad din umano siyang lumabas sa sasakyan matapos tanggihan ang proposa ng boss. Hindi na siya pumasok matapos ang Thanksgiving at kinalunisan tinawagan siya ng kanyang supervisor para sisantehin. Ang restraining orders na ni-request ni Kawa ay ni-grant sa 2 magkaibang court appearance noong January. Kahit na hindi inamin ng 2 lalaki ang aligasyon ng babae, pumayag naman ang mga ito na sundin ang orders kung saan pinagbabawalan silang kontakin si Kawa. Wala ring kasong sinampa kaugnay ng naturang insidente. Bumisitang muli ang mga otoridad sa Timberlake Road. Isang tawag ang natanggap nila galing kay Tukong Hang.
Ayon dito pinagbantaan siya ni Koa, napapasabugin nito ang kanyang utak. Gusto rin umano ni Koa na manirahan sa kanilang bahay, pero ayaw nitong alagaan ang kanilang mga anak. Habang kinukuha ng mga pulis ang statement ng lalaki, tumawag naman si Koa sa mga pulis para sabihin ang kanyang side. Ayon sa salaysay nito, siya ang pinagbantaan ni Tukong Hang na papatayin maging ang kanyang kasintahan. Sa mga panahong iyon sinasabing si Koa ay naninirahan sa battered women's shelter. Nagkaroon ng agreement ang dating mag-asawa noong February, kung saan napagdesisyonan nilang hahatiin ang mga anak. Ang tatlong lalaki ay mapupunta kay Tukong Hang at ang mga babae naman ay maiiwan sa pangangalaga ni Koa. Nang pumunta sila sa county advocate, sinabi ng lalaki na hindi niya gusto ang ganoong setup. Ipinaalam niya sa mga otoridad na sinabi sa kanya ng kanyang 8 taong gulang na anak na si Lee na siya ay sexual na inabuso ng isa sa mga kaibigan ng kanyang ama. Kababalik lang din umano ni Koa sa kanilang bahay matapos sumang-ayon ang dating asawa na umalis nang nagsabi ang anak na babae sa kanyang naging karanasan. Ayon sa isang incident report ng kaso, noong February 25, nang pumasok si Koa sa opisina ng A Community Outreach Program na isang special unit na nagtatrabaho sa paligid ng Math Dana Project, pumunta ang isang opisyal sa kanilang bahay para interbiuhin si Lee. Agad nilang napansin ang takot nito sa kaharap na lalaking pulis, pero pumayag naman itong isalaysay ang nangyari sa isang female interpreter. Ayon sa report, sinabi ni Lee sa interpreter na noong winter, umalis ang kanyang ama sa bahay, habang ang dalawa sa kanyang mga kaibigan ay nandoon. Sa sandaling wala ang kanilang ama, ang mga kaibigan nito ay pumasok sa silid ng magkakapatid na babae. Tinakpan di umano ng isang lalaki ang bibig ng kanyang kapatid, habang ang isa pang lalaki ay sinimulan siyang hipuan, pagkatapos ay sinubukang gahasain. Kinumpirma naman ng dalawang nakakabatang kapatid nito ang detalyadong salaysay ni Lee. Matapos ang 2 linggo, isang opisyal ang nakapanayam ng isa sa mga kapatid ni Lee sa paaralan. Kanyang kinumpirma ang kwento ng kanyang kapatid na babae. Idinagdag pa nito na nakita na niya ang mga sinasabing attacker dati na alam niyang masasamang tao. Minsan din umano niya itong nakita na nakipagpalit ng baril sa ama sa isang basketball court. Ayon kay Doug Wills, na commander ng St. Paul Police Department, hindi sila aware na associated si Tukang sa mga gang. Muling inulit ni Lee at ng kanyang kapatid ang kanilang kwento sa 2 pang panayam, isa sa ibang opisyal at isa sa isang child protection worker sa mga sumunod na buwan. Napili rin ng mga ito ang tinutukoy na salarin sa isang photo lineup. Noong March 24, inaresto ng pulisya ang isa sa mga suspect na isang menor de edad. Sinabi nitong hindi niya kilala si Tukong Hang o ang isa pang tinuturong suspect. Hindi nagtagal, inamin din nito na ang isa pang suspect ay kanyang pinsan. Sinabi din nitong ilang beses na silang nakapunta sa bahay nila Tukong Hang para maghapunan at para turuan ng martial arts. Sinabi pa nitong ang huli nilang pagbisita ay noong nakaraan pang summer at itinanggi nitong nagkaroon siya ng anumang uri ng kontak kay Lee. Nang maglaon, in-interview naman ng pulis ang isa pang suspect sa isang group home. Hindi nito tinanggi na kilala niya si Tukong Hang at sinabi pang minsan siyang umattend sa isang party na ginanap sa bahay nito. Minsan lang din umano nitong nakita ang mga bata at kailanman hindi niya hinawakan ang sinuman sa kanila. Napansin din ng pulis ang pagkagulat nito sa kanyang mga katanungan. Nang tinanong naman ng mga pulis si Tukong Hang, sinabi nito na hindi niya kailanman dinala ang alinman sa mga suspect sa kanyang tahanan at walang sinuman kabilang ang kanyang anak na babae ang nagsabi sa kanya tungkol sa sinasabing pananamantala. Sa isa pang panayam ng pulis, naniniwala itong ang dating asawa ang nagtuturo sa mga anak ng dapat sabihin para sirain siya nang nalaman nitong meron na siyang ibang karelasyon. Dahil sa kakulangan ng evidence laban sa binatilyo, noong March 26, inutos ng Assistant Ramsey County Attorney na si Chris Wilton na i-release sa kulungan ang juvenile na suspect. Wala ring kasong sinampa dito. Habang lumalala ang kanyang mga problema, unti-unti siyang nakaramdam ng labis na kalungkutan. Ang kanyang mga magulang ay nakatira sa ibang state, ang kanyang mga lokal na kamag-anak at kakilala ay dumistansya matapos ang kanyang divorce. Nagsimula rin di umano itong mamuhay in total isolation. Hindi tulad ng karamihan sa mga babaeng Hmong na kahit na nag-asawa ng maaga at may mga anak, hindi pa rin napuputol ang koneksyon nito sa ibang mga kamag-anak at kaibigan. Ang pakikipag-divorce ay merong hindi magandang reputasyon sa Hmong culture. Karamihan ng mga lalaki ay pinagbabawalan ang mga misis nilang makihalubilo sa mga diborsyada nitong kamag-anak o kaibigan sa paniniwalang sila ay masama at maiimpluwensyahan ang kanilang mga asawa. Ito di umano ay totoo sa case ni Kawahar. Ang kasal din ay nag-indicate ng habang buhay na pagsasama ayon sa kanilang tradisyon. Kahit na gaano kahirap ang inyong pagsasama, hindi sila naniniwalang ang divorce ang solusyon. Ito ay inilarawan ng isang St. Paul legal professional bilang bright at ambitious. Hindi nito inaasahan na lahat ng gusto niya ay ibibigay na lang sa kanya. Alam di umano nito ang ibig sabihin ng hard work.
Pero sa tuwing sinusubukan nitong mapabuti ang kanyang buhay, things would fall apart. Wala din itong nakukuhang suporta galing sa kanyang asawa. Meron din silang paniniwala na ang mga babae at mga anak ay kailangang makinig sa head ng kanilang pamilya, ang asawang lalaki. Pag gumawa ng bagay na labag sa kalooban ng lalaki, wala kang makukuhang suporta sa iyong pamilya at clan. Ito ang naging rason kung bakit na-isolate si Koa. Isa sa mga naging problema ni Koa ay hindi siya makahanap ng taong magbabantay sa kanyang mga anak habang siya ay nagtatrabaho. Kaya kadalasan ang panganay nitong si Koaye na 10 taon lamang ang nagbabantay sa mga kapatid. Si Officer Tony Chaffee ay rumesponde na rin sa bahay ng mga hang previously dahil iniiwan ni Koa ang mga anak na walang supervision ng isang adult. Kaya tinatawagan ng mga concerned citizen ang mga pulis para sa welfare check ng mga bata. Sina Officer Sheila Larson at Tony Chaffee ay mga officers ng a community outreach program. Naka-assign sila na magtrabaho sa St. Paul's Public Housing. During police visits, doon nakilala ni Officer Chaffee ang 11 years old na si Koaye. Dahil ito ang pinakamatanda, ito ang madalas na humaharap sa mga pulis. Inilarawan ito ng officer bilang matalinong bata, alam din nito kung paano aalagaan ang mga kapatid sa mura nitong edad. Minsang pumunta ang ama ng mga bata sa a community outreach program office na across the street lamang sa inuupahang apartment ng mga hang. Ayon kay Tokong Hang, ilang beses na di umano siyang kumakatok sa pintuan ng apartment para dalhan ng pagkain ang mga anak pero walang sumasagot. Natagpuan ng mga pulis ang mga bata na nagtatago sa loob ng apartment. Nang tanungin si Koaye kung bakit hindi niya pinagbuksan ng pinto ang ama. Ayon sa bata, sabi daw ng kanyang inang si Koa na hindi na nila tatay ang lalaki at pinagbabawalan sila nitong kausapin o papasukin sa apartment si Tokong Hang. Pinaliwanagan ng police officer ang bata na kahit na merong problema ang kanilang mga magulang, tatay pa rin niya si Tokong Hang at mahal sila nito. Iyak lamang ang sinagot ng bata sa officer. Meron ding na-report na incident noong June 3, kung saan nagpapanik na tumawag si Koa sa mga pulis dahil nawawala di umano ang kanyang mga anak. During police search, natagpuan ang mga itong naglalaro sa woods na malapit sa housing complex. Ayon sa report ni Officer Stephen Frazier ng St. Paul Police, natatakot itong makuha ng dating asawa ang kanilang mga anak. Pinahiwatig din ng officer na ipapaalam nito ang sitwasyon sa Special St. Paul Unit para mabigyan ng assistant ang pamilya tulad ng pagsiset up ng daycare para sa mga bata at visitation naman para kay Tokong Hang. Sa ganitong paraan alam ng mag-asawa ang kinaroroonan ng mga anak sa anumang oras. Nakarating din sa mga otoridad na hindi lamang ang insidente noong June 3 iniwanan ni Koa ang mga bata na walang supervision ng adult. Ilang beses ding sinubukan ng mga magulang nito na dalhan ng pagkain ang mga bata pero hindi ito pinahihintulutan ni Koa. Ayon sa stepmother nitong si Mi, dahil sira ang sasakyan ni Koa, iniiwanan nito ang mga anak para mamili ng kanilang groceries dahil nagko-commute lamang ang babae, hindi na nito sinasama ang mga bata. Ayon pa dito mahirap handle ang 6 na bata mag-isa. Nabanggit din nito na minsang umattend ng party si Koa dahil kailangan din itong magsaya at makahanap ng bagong magmamahal sa kanya. Muli niyang iniwanan ang mga anak na walang nagbabantay. Nagkataon naman na pumunta rin sa kaparehong party ang dati nitong asawa at agad siyang nireport na inabandona nito ang mga anak. Ilang araw matapos ang insidente, muling nag-file ng order for protection laban sa kanyang dating asawa si Koa sa pangalawang pagkakataon. Ayon sa affidavit nito, sinundan sila ni Tokong Hang nang nag-outing silang mag-iina at doon di umano siya nito inatake at pinagbantaan. Nang muling subukan ni Tokong Hang, napuntahan ang mga anak para dalhan ng pagkain. Ito ay inaresto ng mga pulis dahil sa violation nito sa restraining order. Matapos ang 1 linggo, after nitong mag-file ng pangalawang order of protection, nahuli naman siya ng St. Paul Police dahil sa pagdadrive nito ng expired na tag at walang insurance. Na-impound ang kanyang sasakyan at kinasuhan siya ng misdemeanor. Around the same time, nakatanggap naman ito ng notification galing sa management ng Mafdana tungkol sa eviction proceeding laban sa kanya. Doon niya na lamang tinanggal pala ni Tokong Hang ang pangalan niya sa lease nang pumunta ito sa Michigan. Nalaman din nitong tataas ang subsidized rent ng kanilang bahay mula sa $76 o mahigit 4,000 pesos. Ito ay magiging $140 na o kulang 8,000 pesos kada buwan. Dito na ito nagsimulang magpanik kung ano ang kanyang unahin. Kahit na hindi pa tumataas ang renta, nahihirapan na itong bayaran ang kanyang mga bills. Si Koa ay sinasabing conscious sa pagiging mahirap nito. Iniisip niyang kaya hindi siya nirerespeto ng iba dahil siya ay mahirap lamang. Noong August 1998, patong-patong na ang problema ni Koa. Hindi rin ito natanggap ang welfare check
dahil hindi nito naipasa on time ang mga requirements na naglagay sa kanya sa financial peril. Wala siyang vital source of income, walang transportation, maaari rin silang maging homeless, at ang posibilidad na siya ay makulong dahil sa kanyang misdemeanor charges ay ilan lamang sa problemang kinakaharap ng Gina. Ayon kay Chiang na kapitbahay ni Kawa, nakita niya itong lumabas ng bahay bandang alas 11 ng umaga noong September 3. Nakasuot ito ng red dress. Napansin din nito ang 4 na anak ni Kawa na nakasilip lamang sa second floor window ng kanilang townhouse. Pagbalik kasama na nito ang 2 pang anak na maliliit. Isang dazed-sounding woman na bumubulong ng tungkol sa suicide in progress na nagaganap sa 1500 block ng Timberlake Road noong September 3, 1998 ang tumawag sa 911 bandang 7:10 ng gabi. Matapos ang paulit-ulit na tanong dito ng dispatcher, sinabi nitong sinubukan niyang magbikti. Ayon sa transcript, paulit-ulit rin itong binibigkas ang salitang, "I don't know why it killed my kids." Nadatna ng mga pulis na nakalock ang screen door ng bahay, kaya nagpasya ang mga pulis na tanggalin ang bisagra nito. Hindi naman nila mabuksan ang tuluyan ang main door dahil merong humaharang dito. Pinagkasya naman ni Officer Larson ang sarili sa maliit na puwang ng pintuan. Doon niya nakita si Kawa na nakahiga at semi-conscious. Meron din itong brown extension cord sa kanyang lieg habang hawak pa rin ang telepono sa kanyang kamay. Ang 911 operator ay nasa linya pa rin. Hinila naman ito ni Larson para makapasok ang ibang police officers at ilang firefighter. Sinubukan ding tanungin ni Officer Chaffee ang ginang kung nasaan ang mga anak nito, pero iling lamang ang sinasagot ng babae. Minabuti ni Officer Larson na simulang hanapin ang mga bata. Nang pumasok sa isang kwarto, nakita nito ang 6 na taong gulang na si Aye na nakahandusay sa sahig. Napansin agad nito ang mahigpit na telang nakatali sa liig ng bata. Sa sobrang higpit, hindi niya maipasok ang kanyang daliri. Nag-step in naman ang isang firefighter na merong emergency medical service experience sa St. Paul. Narinig nito ang sigaw ni Officer Chaffee na meron itong nakitang 2 bata sa taas. Patakbong tinungo ni Officer Larson ang kinalulugaran nito. Tumambad sa kanya ang 11 years old na batang si Kawaye. Ito ay nakahandusay sa landing ng hagdanan, wala na itong pulso. Hindi rin sigurado ang pulis kung ang pangalawa niyang nakita ay ang 9 years old na si Samson o ang 7 years old na si Tanglung. Sa basement naman natagpuan ng officer ang pangatlong batang lalaki at ang 8 taong gulang na sinali. Kapwa merong itim na tela na mahigpit na nakatali sa kanilang lieg ang 2. Ang huling biktima na natagpuan ay ang 5 taong gulang na si Tangki. Ito ay nasa sahig ng banyo at tulad ng iba meron din itong itim na tela sa lieg. Ang mga batang natagpuan ay mga warm pa, kaya merong sense of urgency na nararamdaman ang mga first responder sa kaisipang baka maisalba pa nila ang buhay ng mga ito. Pero ayon kay St. Paul Fire Captain Rick Zech at firefighter Ken Eddy, alam nila sa itsura ng mga batang natagpuan na hindi na nila ito maisasalba dahil na-deprived na ito sa oxygen sa matagal na oras. Ayon sa pag-aaral, maaari nang magkaroon ng permanent brain damage ang taong nawalan ng oxygen sa loob lamang ng 4 minutes at maaari ring mamatay sa loob ng 4 hanggang 6 na minuto. Ang buto at balat ng tao ay maaaring buhay pa rin sa loob ng ilang araw matapos itong mamatay. It can take around 12 hours para ang katawan ng namatay ay maging malamig pag hinahawakan at 24 hours naman para maging cool hanggang core. Ang rigor mortis o tinatawag din postmortem rigidity ay ang pagtigas ng muscles na nangyayari after 3 hours hanggang 36 hours matapos mamatay. Ang mga ito ang ginagamit na clue ng mga forensic scientist para malaman ang estimated time of death ng isang tao. Nang dumating ang mga homicide investigators sa crime scene, bumalik na sa police station si Chaffee at Larson para gumawa ng kanilang report. Pero hindi sila makapag-concentrate dahil ang ama ng mga biktima ay nasa kabilang silid at dinig na dinig nila ang pag-iyak nito. Napansin din ng mga responding officer na ang mga bata ay nasa iba't ibang parte ng bahay. Ayon sa ginawang autopsy sa mga bata ng St. Paul Medical Examiner, ang mga katawan ay nasa magkakaibang stages din ng rigor. Ibig sabihin ang mga ito ay pinatay sa magkakaibang oras. Nilapatan naman ng paunang luna si Kawa sa front steps ng kanilang bahay. Nagsimula na ring mag-gather ng atensyon ng neighborhood ang nangyayari sa bahay ng mga hang. Nang na-stabilized ang kondisyon ni Kawa, dinala ito ng ambulansya sa Regents Hospital sa St. Paul. Habang ang mga pulis ay nagsimulang mangalap ng mga evidence. Ilan sa mga kinolekta ng mga pulis ay ang ilang sulat na naka-address kay Kawa. Isa dito ay ang sulat na galing kay Inyang na mas kilala bilang Tigre. Meron ding punit na letter na nakita ang mga pulis, hinihinalang sulat kamay ito ni Kawa. 5 pirasong putol na telephone cord, isang espada at ang case nito, 8 punit na larawan at ang medical assistance application
kung saan nakasulat ang pangalan ng mga bata pero ni-crossed out din. Kinuha din ng mga detectives ang 7 drinking glasses na dinala sa crime lab para sa mas mabusising pagsusuri. Matapos maaresto si Kawa, ang speculation ng mga pulis ay maaaring ang mga bata ay nilason o pinainom ng pampatulog. Matapos ang karumal-dumal na krimen, mahigit 100 katao ang nag-gather sa labas ng bahay ng mga hang para magsagawa ng vigil para sa mga inosenteng biktima. Ayon sa mabusising investigasyon ng mga pulis, bago ang karumal-dumal na krimen, merong mga taong nakapansin kay Kawa na ito ay inattentive at overwhelmed bilang parent. Iniisip ng iba na ito ay dahil sa problema ng mag-asawa. Ang mga pulis din ay 16 times na pumunta sa bahay ng mga hang simula noong 1996. At least 8 911 call ang nanggaling sa naturang bahay sa buwan lamang ng January 1998. Ayon sa initial toxicology report sa hang children, walang nakitang anumang traces ng drugs. Ito ay ginawa ni Kit Mortenson na medical examiner sa Ramsey County. Pero hindi rin di umano nila ni-rule out ang possibility. Ang pinaka-worst call sa karamihan ng mga police at firefighters ay ang mga kasong merong involved na bata. Pero ang hinarap ng mga first responders ay higit pa sa isang nightmare. 6 na bata ang naabutan nilang wala ng mga buhay at ang mga ito ay hindi stranger sa kanila. Ni-describe naman ni Mayor Norm Coleman ng St. Paul ang nangyari bilang a tragedy of overwhelming proportion na bumigla sa kanilang community. Ayon naman sa kapatid nito kung hang na si Yang, na isa sa mga unang bumisita kay Kawa sa detention center. Ang babae di umano ay naguguluhan pa rin at unclear kung anong nangyari sa kanya at sa kanyang pamilya. Nagsabi rin ito kay Ong Seong at sa kapatid babae na pakiramdam niya ay powerless siya at nag-iisa sa kanilang marriage nang bisitahin siya ng mga ito sa detention center kung saan ito nakakulong habang hinihintay ang kanyang trial. Dahil sa maagang lumagay sa tahimik, hindi gaanong kilala ng kapatid si Kawa, pero gusto nitong marinig ng ibang tao ang mensahe ng babae para sa kanyang mga anak. Hundreds din ang pumunta sa 4 na araw na burol ng magkakapatid, ganon din nung hinatid ang mga ito sa kanilang huling himlayan kinalunisan. Binasa ni Ong Seong ang statement na ginawa ni Kawa noong libing ng mga ito. Ayon dito, mahal na mahal niya ang kanyang mga anak at nagsisisi itong hindi siya humingi ng tulong na kailangan niya para maging isang mabuting ina. Hinihiling din nito na sana ay marami pang mga tao ang maging aware sa mental health issue tulad ng kanyang pinagdaanan. Makalipas ang 2 buwan, matapos ilibing ang 6 na bata, ang ina ng mga itong si Kawa ay kailangan patunayan na hindi siya karapat-dapat na makonvict sa kasong murder. Matapos mag-order ang state ng psychiatric evaluation kay Kawa, kung saan napatunayan siyang competent na humarap sa trial, siya ay kinasuhan ng 6 count of second-degree intentional murder dahil sa pagpatay nito sa kanyang mga anak na nasa edad 5 hanggang 11. Ayon naman kay Jack Rhodes, na Chief of Staff sa Ramsey County Attorney's Office, hindi pa di umano sila nakakapag-decide kung i-present nila sa grand jury ang kaso. Patuloy pa rin nilang pag-aaralan ang mga evidence. Samantalang ang investigasyon ay hindi pa rin daw tapos, ayon sa mga otoridad, ang mga evidence ay kailangan ding ma-evaluate. Ayon kay Doug Wills, na police commander ng St. Paul, patuloy pa rin ang pag-interview at pag-gather ng physical evidence. Tinignan din ng mga pulis ang nobyo ni Kawa, hindi bilang suspect, pero ang posibilidad na meron itong additional information na makakatulong sa investigasyon. Ayon kay Maik Seong, na kaibigan ng bagong boyfriend ni Kawa, mahal di umano nito ang mga anak, pero meron itong regret sa pag-aasawa sa murang edad. Sinabi rin nito sa The Star Tribune na iniisip ni Kawa na na-miss nito ang kanyang teenage years. Alam nitong ang babae ay kakaiba, pero hindi nito inisip na aabot sa krimen ang kagustuhan nitong magsaya. Sinisisi naman ng Hmong community ang korte na nag-grant ng restraining order laban kay Hang. Dapat daw ito ay ibinigay laban kay Kawa. Dapat ay nag-assign din ng appropriate social service agencies na nakakaalam ng kanilang culture at language. Ni-raise na di umano ni Tukong Hang ang naturang concern nang kausapin siya ng isang social worker. Hindi rin nag-follow up ang mga ito nang huminto si Kawa na makipagkita sa kanila matapos ang 2 session. Marami din umanong taong hindi alam ang seriousness ng problema, ganon din ang naka-assign na public social worker sa family. Ayon kay Chief William Inet ng St. Paul Police, ang naturang trahedya ay hindi lamang nangyayari sa Hmong community. Humarap si Kawa kay Ramsey County District Judge Charles Flynn nang nakasuot ng orange jail-issued pants, olive sweater at beige sandals. Dinig din sa loob ng korte ang pag-iyak nito habang binabanggit ang pangalan ng kanyang mga anak. In behalf of Kawa, sinagot ng court-appointed attorney na si Bruce Wenger ng not guilty ang lahat ng charges na isa-isang binanggit ni Prosecutor Chris Wilton, ang 6 counts of second-degree intentional murder na sinampa sa ginang. Sinumiti din ng prosecutor ang recorded 911 call ni Kawa bilang key evidence.
Walang ginawa si Kawa, kundi ang umiyak mula simula hanggang sa katapusan ng 10 minutes arraignment nito. Wala din umanong matibay na evidence na nagpapatunay na boses nito ang nasa tape. Ayon sa pagkakakilala niya dito, marunong itong magsalita ng kaunting English, kaya meron ding possibility na na-misinterpret ang mga sinabi nito. Nang ni-rule ni Judge Flynn na merong probable cause para makasuhan si Kawa, nag-request naman ng change of venue si Wenger sa ground ng local publicity tungkol sa kaso. Imposible din umanong makahanap ng impartial jury dahil dito. Ni-grant naman nito ang request ng defense at nag-schedule ng oral arguments noong December 15, 1998. Inaasahan ng court officials na masisimulan ang trial ni Kawa ng mid-February. Kung mapaparusahan si Kawa, maaari siyang hatulan ng hanggang 153 years sa bilangguan. Sinabi rin ni Judge Wilton na hindi pa niya inaalis ang posibilidad na ma-upgrade ang kaso nito sa first-degree murder. Ito ay maaaring tumanggap ng mandatory sentence na 180 years imprisonment. Ang bail nito ay niset sa halagang $1 million. Patuloy pa ring pinag-iisipan ni Wenger ang kanilang mental illness defense. Ang kanyang desisyon ay nakadepende sa isang psychiatric evaluation na ginawa ng ito ay dinala sa Minnesota Security Hospital ng isang independent expert. Meron siyang 30 days para isumiti ang kanilang defense. Ayon din sa isang professional na kumausap kay Kawa, ito daw ay nag-e-exhibit ng symptoms na common sa mga nakaranas ng panghahalay at posibleng merong dissociative disorder. Ito ay mental illness kung saan ang masamang pangyayari sa kanyang buhay ay iniisip nitong hindi sa kanya nangyari. Tinatawag din itong post-traumatic stress disorder o PTSD. Kahit na mapatunayang meron itong isa o dalawang mental disorder, hindi pa rin ito matatakasan ang posibilidad ng pagkakakulong. Ang Minnesota ay isa sa may pinakamahirap na pamantayan sa bansa para sa mga kasong merong mental illness defense. Ayon kay Judge Wilton, sa mga nakalipas na 3 dekada, isang akusado lamang ang matagumpay na napatunayang merong mental illness sa Ramsey County. Ito ay ang kaso ni Deborah Jackson noong 1993. Ayon pa kay Gaoliang ng Women's Association of Hmong and Lao, hindi naiintindihan at hindi tinatanggap sa Hmong culture ang sinasabing mental illness. Kung ang isang tao di umano ay na-depress dahil sa pagkawala ng mahal sa buhay, ang tawag nila doon ay hopelessness, pero hindi umano ito dahilan para sabihing nawala ng kontrol ang isang tao, kaya nakagawa ito ng karumalduman na bagay. Ang psychological at stress-related problem ay bihira sa Hmong culture dahil meron silang pamilya, clan, at community leaders na nagtutulong-tulong para solusyonan ang problema ng isang tao. Nag-plead ito ng not guilty sa kanyang preliminary hearing noong November 13. Pero kinalunisan, nag-plead ito ng guilty sa 6 count of second-degree intentional murder. During sa 45-minute hearing, umiiyak nitong nikwento sa harapan ng punong courtroom ang nangyari noong September 3, 1998 sa tulong na rin ng isang interpreter. Ayon sa ginang isa-isa niyang tinawag ang mga anak mula sa pinakamatanda hanggang sa bunsong si Tangki para sakalin ng itim na tela. Matapos masiguradong wala ng buhay ang mga ito, tinalian niya ng electrical cord ang sariling lieg, saka ito sinabit sa light fixture na nasa second level ng bahay, saka tumalon sa balcony para magbigti. Nang nawalan na ito ng malay, bumigay naman ang pinagtatalian niya ng cord, dahilan ito ng pagkahulog niya sa first floor. Hindi niya alam kung papaano kikitlin ang buhay. Wala itong baril, wala ring lason sa bahay, at hindi na niya magagawang magtangka ulit na magbigti dahil sa tinamong back injury. Ang tangi na lamang niyang opsyon ay tumawag sa 911. Gusto di umano ni Kawa na tapusin ang kanyang buhay, pero sa kanyang kaisipan magiging miserable ang kanyang mga anak pag wala na siya. Sa kanyang deranged mind, iniisip nitong ang kasiguraduhan na mapupunta sa langit ang kanyang anak ay tungkulin ng isang mabuting ina at ito lamang ang maaari niyang gawin para iligtas ang mga ito sa magulo at malungkot na buhay na dinanas niya. Pinili ring tanggapin ni Kawa ang plea bargain na hinain ng prosecution team. Ito ay 50 years imprisonment at walang possibility of parole sa loob ng 33 years. Siya din ay maaaring maging eligible sa release sa edad na 58. Sinasabing iniwasan nito ang jury trial na automatic siyang papatawan ng 6 consecutive life sentences pag napatunayang guilty. Para sa kanya ang kanyang ginawa ay isang selfless o altruistic act dahil sa matindi niyang pagmamahal sa mga anak. Para kay Wenger, ang sentiments ni Kawa point out na posibleng ito ay nagsasuffer sa isang undiagnosed mental illness noong panahon ng krimen. Ang contention din umano ay posibleng mag-held up sa court kung pinili ng ginang ang trial. Ayon kay Bruce Wenger na tumayong defense attorney ni Kawa, nalulungkot ito na hindi niya nipursu ang insanity defense sa kaso ng ginang at pinaglaban na walang evil intent ang ginang sa kanyang mga anak. Mahirap di umanong makita ang taong nakaranas ng matinding trauma tulad ng naranasan ni Kawa na binubuno ang 50 years imprisonment nito. Ito daw ay masyadong matagal. Ayon kay Ilian Her, na ngayon ay Executive Director ng Hmong Elder Center sa St. Paul,
Si Kawa di umano ay masyadong bata para sa ganun kabigat na responsibilidad, kaya naniniwala itong siya ay biktima ng domestic at cultural violence. Ito ay hinihinalang ring na overwhelmed sa extraordinary obstacle ng kanyang buhay na naranasan niya sa murang edad, pero hindi sapat ang kanyang mga pinagdaanan para kitlin niya ang buhay ng kanyang mga anak. Ayon kay Assistant Ramsey County Attorney Chris Wilton, ang sentensya ng ginang ay tama lamang para makuha ng 6 na bata ang kanilang justice. Wala rin di umanong amount ng time o pera na maaaring maging equal sa pagkuha ng buhay ng isang bata, paano pakali ang sa 6. Ayon kay Mike Ohang, na President at Chief Executive Officer ng Wilder Foundation, bago pa di umano umabot sa krimen ang mental health issue ni Kawa, sigurado siyang merong iba't ibang institutional players ang pumalpak na mabigyan ng kaukulang tulong ang ginang. Nabigo di umano sila na protektahan ang mga bata at matulungan ang ina nito sa kanyang pinagdaraanan. Ayon pa kay kausam na pinsan ni Ohang at spokesman ng kanilang clan, ang mga problema di umano ni Kawa ay dahil din sa kanyang kagagawan. Kung ito di umano ay nanatili sa mong system, hindi mangyayari ang karumal-dumal na krimen. Ang mga 911 call din umano ni Kawa ay nalaman lang nila matapos ang nakakalungkot na pangyayari. Sinabi ni Som na ang mga tradisyonal na pamamaraan ay makatutulong sa mga pamilya at mag-asawa na malutas ang kanilang mga problema. Ang kanilang elders din umano ang magdedesisyon kung kailangan na nila ng tulong ng outsider, tulad ng local police. Kung ang babae ay binubugbog ng mister nito, kailangan itong ipaalam sa kanyang mga in-laws. Kung hindi pa rin ito nagbabago, ang pamilya naman ng babae ang kakausap dito. Kapag hindi nila naayos ang problema, doon pa lamang ipapaalam sa mga elders ang sitwasyon. Kapag hindi pa rin sumunod ang lalaki sa kanilang elders, ibig sabihin di umano nito na hindi na nila ito kayang kontrolin, doon pa lamang nila pwedeng ipaalam sa mga pulis ang nangyayaring domestic violence. Ayon naman kay Gaoliyang, hindi sa lahat ng pagkakataon nagiging effective ang traditional approaches, tulad ng nangyari kina Kawa at Tukong Hang na sumunod sa kanyang traditional process, pero hindi naman nasolusyonan ang kanilang problema. Dapat din umanong mabigyan ng ibang opsyon ang mga babaeng nasa katulad na sitwasyon ni Kawa. Si Kawa ay kasalukuyang nakakulong sa Minnesota Correctional Facility sa Shakopee. Sa ngayon ito ay 51 years old na at umaasang makakalaya sa taong 2032 sa edad na 59. Ang apartment ni Kawa ay nanatiling empty matapos ang krimen. Meron mga nagsasabing ang spirit ng 6 na bata ay nananatiling nasa bahay. Noong year 2000, ito ay ni-transform para maging Police Department Office ng ICOP. Lumipat ang police department sa Mafdana Community Center, kaya muling ibinalik bilang rental home ang naturang apartment noong 2007. Ayon naman sa isang mong advocate sa California, ang killing di umano sa St. Paul ay nakakabigla, pero ang alienation na nagled sa krimen ay hindi. Ang nangyari sa St. Paul ay maaari din umanong mangyari kahit na saan, dahil sa tumataas na domestic violence, stress, at depression, ayon kay Feng Lo, na direktor ng Lao Family Community sa Stockton. Sa mga nakalipas na taon ang Twin Cities Hmong community ay nasira dahil sa series ng ilang highly publicized tragedies. Pero walang kaso ang nakakuha ng maraming atensyon maliban kay Kawa. Nakapture nito ang national headlines at muling pinasiklab ang usapin tungkol sa teen marriage, domestic assault, welfare reform, at child protection. Ayon sa ilang public documents na nakalap, paulit-ulit na humingi ng tulong si Kawa, una sa kanyang pamilya at sa kanilang clan, tapos ay sa mga pulis at social workers, pero walang nakatulong sa kanya. Bawat tao ay nangangailangan ng tulong kapag nahaharap sa mga hamon ng buhay, pero bago ka matulungan ng iba, kailangan mong ring tulungan ang iyong sarili. Mas ginusto ba ni Kawa na tuluyang malugmok sa kalungkutan kaysa magpursige na ayusin muna ang kanyang buhay para sa kanyang mga anak?